At dito tayo about sa naging update kay Justin Brownlee. So magandang balita, according to Coach Tim Cone, ang Ginebra and Gilas Pilipinas head coach, na ayon sa kanya or dito, okay na nga raw po ang daliri sa hinlalaki nitong si Justin Brownlee. Wala na nga raw problema na igagalaw na nga raw ni Justin Brownlee ang kamay nito sa hinlalaki na na-injured nga noong second game ng PBA Commissioner's Cup Finals. So yun, he's good to go on August nga araw ayon kay Coach Tim, na kung sa ay sa buwan ng Agosto, na kung sa ay doon gaganapin nga ang FIBA Asia Cup sa lugar ng Jeddah, Saudi Arabia. Stanley Pringle, siya lang naman ang kaunahang player ng Terra Firma Jeep na umiscore ng 5,000 career points sa PBA. Sa totoo lang, franchise history itong ginawang ito ni Stanley Pringle, na kung sa ay kahit na binibenta na nga ang franchise, si Stanley Pringle nakapag-iwan o makakapag-iwan pa din ng alaala dahil sa achievement niyang nakuha ito habang naglalaro sa Terra Firma, na kung sa ay tatak na rin at di malilimutan sa kasaysayan ng Terra Firma Jeep dito sa PBA. So deserve naman talaga ni Stanley Pringle ang mga ganitong award dahil noon pa man sa pagsisimula pa lang niya sa team, gaya ng nag-drop sa kanya na Global Port hanggang sa matrade sa Ginebra at matrade nito lang sa Terra Firma, nadala niya nga po ang pagiging scoring machine niya. Kumbaga, lahat ng pinaghirapan niya, ito ang resibo. At sana kahit na 38-year-old na si Pringle, mabigyan pa rin siya ng pagkakataon na tumagal pa sa liga, dahil kung titingnan nyo naman, healthy naman siya at andun pa din yung laro niya. At dito tayo kay Arvin Tolentino. Isa nga sa ikinagulat ng mga fans, itong bagong look ni Arvin Tolentino na kanyang isinapubliko gamit ang social media, na kung saay nagpatato nga ito full sleeve sa kanyang kanang bahagi ng kanyang braso. So marami talaga ang nagulat, especially nga mga fans ni Arvin. So isa na tayo sa mga fan ni Arvin, aminado tayo dyan. So nagulat din tayo nang gawin niya ito. So may napansin nga lang din tayo sa kanyang tattoo, na kung sa ay para sa opinion natin na dito kapansin-pansin yung simbolo ng pakpak, espada at korona na siyang makikita mo na sumisimbolo sa parang dati niyang koponan sa PBA na Barangay Ginebra. So mukhang di na talaga mawawala sa dugo ni Arvin ang isang pagkabarangay, dahil alam naman natin dito siya nagsimula. Ang team na kumuha sa kanya at Deuteron siya nakapagkampiyon. Bagamat na trade, pero may napuntahan naman at napaganda pa nga dahil sa naka-achievement na nagawa niya sa PBA, na kung sa ay tinanghal pa nga itong PBA Best Player of the Conference last conference lang sa mid-season. At ngayon, matatanda ang kamakailan lang ay napabalitang tuluyan na itong pumirma para maglaro overseas sa liga sa KBL para sa team nga po ng Seoul SK Knights. At dito tayo sa new tandem at effective nga sa Barangay Ginebra, ika nga small but terrible. Kung mapapansin nyo, may potential talaga itong nangyayaring tandem ni Nards Pinto and RJ Abarientos. Yung Nards sa depensa, yung RJ sa opensa. At kitang kita kontra TNT sa huling laro nila ng Barangay Ginebra, na bumilis nga rin po yung kilos or laro ng Ginebra, na kung sa ay isa ito sa naging malaking problema din ng TNT, na kung sa ay ang gaganda nga po ng ginagawang depensa ni Nards sa mga gwardiya ng TNT. Talagang nahihirapan makapag-set ng play ang TNT dahil sa paghawak na nga ng bola, andun at nakaabang na agad itong si Pinto para guluhin. Tapos si RJ Abarientos, compatible or nag-complement ang laro dito kay Nards, taong sa ay nabawasan yung trabaho ni RJ sa depensa dahil si Nards ang sumasalo nito, at kung minsan si Nards na din ang nagdadala ng bola, na siyang nagiging resulta naman ng maganda sa bawas pagod kay RJ, kung sa ay nauuwi sa positibong bagay para makabuelo ng magagandang opensa, na kung sa ay ilang beses niya nga pong nagawang malibre para makatira. At dito tayo kay Scottie Thompson. Alam nyo bang may bago na namang
na-achieve na milestone si Scottie na kung sa ay pang-apat niya na nga po itong award or achievements ito this season na kung sa ay nakuha niya ang kanyang 1,000 offensive rebounds sa PBA career niya. So alam nyo bang siya pa lang ang player sa PBA ang naka-achieve ng 4 na PBA career milestone sa loob ng isang buong season lang? So sa 49th season na to, na-achieve ni Scottie Thompson ang award na 2,000 defensive rebounds, 2,000 assists, 500 steals, at sa pinaka-latest yung 1,000 offensive rebound. So matatawag na historic season ito para kay Scottie dahil na nga in the 49-year history of the PBA, no one has ever done this until now. So si Scottie is the only player to ever reach all 4 in the league history, all in the same season. So congratulations Scottie Thompson dahil sa deserve niya ito. Dahil kung babalikan nyo noon pa lang, since rookie year pa nito, nakita naman yung sipag niya mapapractice man or mismong game na. So kita naman natin at naging saksi tayo bilang mga fan ng PBA na kung papaano unti-unti nang mas na-improve pa ang laruan itong si Scottie. Kumbaga nahasa na rin talaga. Ang kagandahan pati kay Scottie Thompson, hindi siya nagpapa-apekto rin sa mga bashers na walang sawang nagda-down sa kanya. Kumbaga, sampal yan sa mga basher ni Scottie, yung mga pinamalas niya at talagang pinatunayan niya din nitong si Scottie na ngayon pa lang dapat na nga siyang mapasama sa PBA's 50 greatest of all time na siyang nangyari na. So history talaga etong ginawa niyang ito, kaya mga bashers, iyak na lang ulit kayo. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.